Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Denis Berichik ng Ukraine na may hawak sa WBO World Lightweight title kontra sa rank 1 ng WBO na si Keishon Davis. Fight schedule lang mga ito, February 14, 2025, nagaganapin po sa Madison Square Garden Theater, New York, bansang Amerika. So sa Amerika ito gaganapin, February 14. So mapanood natin yan dito sa ating bansa, araw yata ito na Sabado. Pitsa 15 sa buwan po ng Pebrero. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba nilyamado sa nangyayado itong magkabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabang video at nang sa ganun makakakuha kayo ng mga basihan, idea sa pagpili. Sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan, na kung saan maaring papabor kayo sa ating prediction o pananaw sa laban or maaari ding tataliwas kayo. Nasa inyo po ang huling desisyon. Pwede nyo maging basihan po ang ating comparison, ang ating prediction at syempre ang ating fight analysis. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, na like and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumabaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ating gagamiting referensya doon po sa ating gagawing comparison. So unahin natin na sa panig ng challenger, Keishon Davis. Bilang isang professional boxer, may presyong kartada ito. 12 wins with 8 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 25 anyos at ang height 5 foot and 9 inches, reach 70 inches, orthodox ang stance, ang count ratio 66.67%. Last fight, November 8, 2024, nakasagupa si Gustavo Daniel Limos. Panalo by second round knockout itong si Keishon Davis. Eksperyensya, karanasan itong si Davis, mga lods. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po yung dating lumalaban sa amateur at syempre sa Olympics din. Silver medalist ito noong 2019 sa Pan American Games. 2019 din, napalaban ito sa World Championship. 2020 sa Summer Olympics. Yan po siya, silver medalist ito. So ngayon, sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, so mga matitinding na kalaban ito mga idol, katulad ni Jose Pedraza na dating world title challenger, Gustavo Daniel Limos na kung saan may 29-1, Miguel Madueno na may 31-3. At siyempre yan po ang nagluklok sa kanya dyan sa top ranking, yung ating mga nabanggit na mga katunggali, dahil yan po ang last 3 fights niya kumbaga. Oo. At yan po ang may mga magandang kartada ng katunggali nitong si Keishon Davis. Ngayon, sa skills ng boksingirong ito, mga idol, lalo na sa kanya ipinakita sa laban kay Gustavo, masasabi kong all-around boxer ito. Pagka sinasabi naman natin all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon. Pressure style, defensive style, brawler style, counter-punching style. Siyempre may ibubuga ito o may husay ito pagdating po sa teknikalan. Katunayan, napaka-epektibo nito sa outboxing. At para sa akin nga, na-adapt din ito ang sweet science o boxing, yung hit-no-hit mga idol. Napaka-husay nito sa distansya talaga. Epektibo talaga ito sa long range, sa suntukan, or sa outboxing. At syempre, may mga pagkakataon na lumalaban din ito na sa bayan. May mga pagkakataon din na nasa mid-range o close range din ito. Pero malimit talaga na kung saan nakikita natin ang kanyang effectiveness, long range. Oo, napakahusay sa teknikalan nito mga idol. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating po sa tibay, masasabi natin may tibay ito. Oo, may tibay. Pagka sinasabi naman natin may tibay, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Nagkataon lamang na kaya niya saluhin ang suntok ng kanyang katunggali at yung tipong hindi napuruhan mga lods. Dahil nga, mahusay nga ito sa depensa at opensa din mga idol. Dahil all-around boxer nga po ito.
So ngayon, sa panig naman ang kasalukuyang kampiyon na si Denis Berichik ng Ukraine. Bilang sa professional boxer, may presyo mong kartada ito na 19 wins with 9 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 36 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Orthodox ang stance knockout ratio 47.37%. Last fight, May 18, 2024. Nakasuko pa si Emmanuel Navarrete. Panalo by split decision si Denis Berichik. Karanasan o eksperyensya nitong si Berichik, siyempre, kasalukuyang world champion po yan. At bago ito pumasok sa professional boxing, itong si Denis Berichik. Mga Lods, siya po'y dating silver medalist din sa World Championship 2012 Summer Olympic din. So, ibig sabihin, galing din po ito sa amateur boxing. So, may background sa amateur fights itong si Denis Berichik, which is malimit po yan sa mga Ukrainian. Bakit? O, siyempre, mga kilala dyan, si Vasily Lomachenko, si Alexander Usyk, at siyempre, Klitschko brother, at marami pang iba, which is yun nga ang pinakaano ng Ukraine ang boxing, mga idol. So, ngayon sa karanasan ni Denis Berichik dito sa professional boxing, ang mga matinding kalaban nito, mga idol, ay ang katulad ni Anthony Yeget, Emmanuel Navarrete, Ivan Mende. Although si Navarrete for the first time na papalaban sa lightweight division, pero tandaan natin ang kalidad itong si Emmanuel Navarrete na kung saan 3 division world champion ito, mga idol. Super bantamweight, featherweight, super featherweight. Pang-apat na sana niya na division ang lightweight. Kaso lang, medyo napag-aralan ang galoy ni Navarrete at hindi epektibo ang kanyang power doon. Kumbaga, nasa limitasyon na itong si Navarrete, mga idol. So ngayon sa skills naman ni Denis Berichik, all around din po, mga idol, ito. Halos lahat ng galawan mayroon din ito. Napakabagalaw na boksingero na ito. Pressure style, offensive style, brawler style. All-around boxer nga rin po ito. May husay din po sa teknikala na suntukan itong si Denis Berichik. May kakaya din sa pagpanatili sa kanyang distansya. Mahusay din sa inside fighting, sa outside fighting. Magaling din ito si Berichik. May pagka-agresibo, volume puncher, timing at accuracy. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison kasi para hindi tayo hahaba. Sa ranking ng boxer naman tayo muna. Rank 7, itong si Kayson Davis out of 2,481 ka mga boksingero buong mundo na lumalaban sa lightweight division. Rank 10 naman, itong kasalukuyang champion na si Denis Berichik. So sa sitwasyon ngayon, champion si Berichik, challenger si Kayson Davis. So, mga idol, dahil champion si Denis Berichik, may mga pribilehiyo ito, which is siya ang kampiyon. Siya po ang mas mabango dito. Pero tandaan natin na Ukrainian ito, Amerikano si Kayson Davis, doon gaganapin sa Madison Square Garden Theater, New York, USA, ang labanan. Ibig sabihin, kahit kampiyon pa siya, kumudayo para lang ihinatid niya yung kanyang titulo pag nagkataon dito sa labanan na yan. So, 50-50. Bakit? Pwede ang hurado titingnan ang pagkakampiyon nitong si Denis Berichik or ang hurado titingnan na itong si Kayson Davis ay Amerikano na dinayo mismo sa kanyang baluarte sa Amerika. So ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. 25 anyos si Kayson Davis, 36 anyos itong si Denis Berichik. Mga Lods, kasagsagan na ngayon, prime ngayon ni Kayson Davis, samantala itong si Berichik nasa kanyang unang baitang sa paglipas sa kanyang prime. Kasi 35 years old, kaluduluhang prime. 36 years old, kalilipas lamang sa prime. So mga idol, maganda pa rin naman ang kanyang conditioning. Kasi nga, nakita naman natin sa huling laban, which is nakalaban niya nito si Navarrete. So, maganda pa ang kanya ipinakita. So, wala tayong pag-uusapan sa body conditioning nito. Pero, may tendency na magbabago ang galawan nito dahil 36 years old. Oo, may mga boksingero na apektuhan na sa edad na 36 anyos. May iba naman na 40 anyos.
unti-unti nang nagbabago ang galawan. May ganun eh. So, sa nakikita ko, maganda pa ang body conditioning nitong si Belichick. So ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matangkad po ng 2 inches si Keyshawn Davis. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Sa knockout ratio, 66.67%. Knockout ratio ni Davis, 47.37% ang knockout ratio ni Belichick. Height, power lamang po si Davis. Advantage po yan para kay Davis, mga idol. Lalo na't marunong itong gumamit sa distansya, marunong gumamit sa kanyang height, reach advantage. Although pareho naman sila, mga idol, pero ibang usapan dahil mas mahaba ang mga galamay nitong si Keyshawn Davis, which is 2 inches din po ang diferensya. Pero tandaan natin, parehong technical kung lumalaban ito. So, pautakan. Pwedeng mauwi sa boring ang labanan or pwedeng maging action ang bakbakan na ito. So, ngayon, sa activity, pareho aktibo naman po ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, parehong nag-ugat sa amateur boxing. At halos pareho din ang kanilang narating sa amateur boxing. Sa uri ng kinalaban sa pro fights, masasabi ko na halos 50-50 lang din po, mga lods. Halos 50-50 lang. So, sa experience, 50-50. Sa skills, 50-50 din. Lamang lang sa power hand speed, si Keyshawn Davis. Oo. So, sino lumado kayo ng sports? 50-50. Bakit? Okay, nandun na tayo. Si Dennis Berichink nga ang kampiyon. Sa ranking ng BoxRec lamang si Keyshawn Davis. Marami pribilehiyo ang kampiyon, which is, kung atin talagang iano yan, malaking bagay yan doon sa mga hurado dahil kung magkaroon ng closed fight ticket sa scorecard, sabihin ng mga hurado, hindi naging sapat ang nagawa ng challenger, so pwedeng manatili pa rin sa kampiyon yung titulo. So, kumbaga, hindi na impress yung mga hurado doon sa challenger, ganon. Pero tandaan natin na dinayo ang challenger dito. So, hati ang mga hurado dyan, mga idol, dahil mukha ng American boxing din itong si Keyshawn Davis pagdating ng araw. So, yung favoritism, yung politics, delikado ang kampiyon din dito dahil dayo. Ay, kung sa Saudi yan ginanap, mga idol, or kung sa Ukraine yan ginanap, mga idol, or doon po sa mga lugar na kung sa neutral ground, pwede. Pwede natin sabihin nakakalamang sana ng kaunti itong si Dennis Berichink, which is siya ang kampiyon. Pero dahil siya ang dayo, parang naghahatid lang siya sa kanyang titulo pag nagkataon dito sa labanan na yan, mga idol. Kasi ibang usapan, pagka ibang lahi maglalaban sa bansang Amerika, kunyari, Meksikano, tapos Ukrainian, okay yun, neutral ground yun, pero pure na Amerikano si Keyshawn Davis. Ukrainian po itong si Dennis Berichink, so delikado. Oo. So 50-50 ito sa ating ginagawang comparison. Yung height, yung reach nitong si Keyshawn Davis, although yan po ay advantage, pero dahil sa all-around boxer din po itong si Dennis Berichink, ibig sabihin nun, hindi na bago para sa kanya, at syempre, sa husay nito mag-adapt sa skills ng katunggali. Kaya 50-50 ito, mga idol. Kaya kung nasa Saudi lang ito ginanap, basta hindi doon sa Amerika, dahil Amerikano nga naman ito si Keyshawn Davis, masasabi kong 55-45 in favor of Dennis Berichink. Pero dito ngayon, mga idol, dahil siya ang dayo, kahit pa siya ang kampiyon, yun lang. Ayun lang masasabi ko. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction dahil 50-50 ito sa ating comparison. Wala akong nakitang kahinaan sa magabalang panig, mga idol. So, di malayo na sasakit ang ulo ng mga hurado dito. So, totoo lang, hindi ako hindi malayo na sasakit ang ulo ng mga hurado dito sa labanan na ito dahil pareho ang galaw ng magkabilang panig. Okay. Prediction ko dyan, Keyshawn Davis by split or unanimous decision. Yan po ang aking prediction. Dahil sa mataas din naman ang knockout ratio ni Keyshawn Davis, which is umaabot po ang kanyang knockout ratio sa 66.67%, na kung saan pwede natin i-consider as a power puncher. So, posible niyang ma-knockout itong si Dennis Berichink siguro. Para sa akin, gamit yung kanyang hand speed, husay sa long range sa suntukan,
siguro mga magsimula yan 7 to 10 or 7 to 12. Mula second half hanggang doon sa kaduludong round mga idol, posible makuha yan eh. Quezon Davis. Gamit ang hand speed with power. Ngayon, pabor ako kay Quezon Davis, which is yun nga ang prediction ko. Puntusan mananalo yan. Tapos, siyempre, power puncher din naman. So, kahit wala tayong nakita kahinaan kay Dennis Berichick, so masasabi natin, siyempre, power, hand speed, pagka magkasama po yan mga loads, hindi malayo makatama yan ang puro o solido. So, yun nga, magsimula sa 7 at hanggang 12 rounds, posibleng makuha ni Quezon Davis ang panalo by technical knockout. Pero mas kampante ako na sa puntusan mauwi ang labanan na ito kasi nga parehong may tibay at pareho pong may husay pagdating po sa skills. Okay, sa panig naman ni Berichick, gamit ang pagka-agresibo nito, gamit ang kanya pagka all-around boxer, timing at accuracy din ito kung bumabato ng suntok at hindi ito bumabato ng suntok na pa isa-isa lang. So, mga idol, posible din niya makuha ang panalo by unanimous decision or split decision. Oo. At syempre, kahit nasabihin natin 47.37% ang kanyang knockout ratio, gamit ang kanyang pagka-agresibo, gamit ang kanyang power, at gamit mismo sa kanyang skills, mga idol, bagamat hindi ito kilala knockout artist, tandaan natin na marami ng knockout na mga knockout artist doon po sa kanilang katunggali na hindi kilala knockout artist. So, dahil alam naman natin sa boxing na sakitan ito o combat sports. So, yun nga. Dito sa panig ni Berichick, so given na rin ang makapagpa-knockout bunga ng kanyang skills. O given po yan. Pero dito sa labanan na ito, yun nga, 50-50 lang ito sa ating ginagawang comparison. Pero hindi ito madaling laban sa magkabilang panig. Baka pa nga mauwi sa tabla ito eh. Oo, di malayo mauwi ito sa tabla. Kasi nga, yung skills ng magkabilang panig, pareho. Kaso lamang, kung inadapt nitong si Quezon Davis ang sweet science of boxing. Kasi malaking kalamangan po yun. Boring pero epektibo. Yung hit no hit. Oo, pero sa nakikita ko sa mga laban ni Quezon, mayroon niya talagang ganun siya. Yung hit no hit, mayroon siyang ganun. Kaso lang, si Berichick naman, technical fighter. Mahusay din mag-adjust, maka-adapt sa galaw ng katunggali. Kung nyo nakita ang laban niya kay Emmanuel Navarrete, halos pareho sila ng galaw. Kaya hindi umubra si Navarrete. Kaya itong laban na ito, magiging chess match ito mga lods. Hindi ito madaling laban sa magkabilang panig. Pautakan ito kung sino po ang may magandang diskarte or kung kaninong strategy ang mangingibabaw or magiging epektibo sa labanan na ito, siyang mananalo. Oo. Sana walang politics. Sana kahit na close fight, sana talagang yung mga tipong hindi makapagreklamo yung mga manonood. Yung ganun lang sana. So, abangan natin ito at magandang laban din po ito mga idol. Hanggang dito na lamang. Ito po nung Sports PH. God bless.